As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incident in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. Mapanganib na mga insidente sa West Philippine Sea tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic. 欧哈平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志良先生有很多相似的。hindi po ako spy, hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Meron bang ibang lumapit sa iyo para rekrutin ka para magtrabaho sa gobyerno ng ibang bansa? Madam Chair, never po, wala po. Alice Guo itinanggi na nirecruit siya bilang espiya ng anumang bansa. Philippine Offshore Gaming Operator o POGOS, bahagi umano ng pag-espiya ng China sa Pilipinas ayon sa isang matalik na kaibigan ng self-confessed Chinese spy. Panibagong water cannon incident ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc. Kinumpirma ng Philippine Navy. Apollo Kibuloy, dating Senador Francis Pangilinan at former Executive Secretary Vic Rodriguez kabilang sa mga humabol na naghain ng Certificates of Candidacy ngayong araw. Siyempre nagbabantay din kami, to be honest. Hinayaanan muna namin yung first few days na lumipas para malaman natin kung ano ba talaga ang mangyayari sa mga araw na yon. Ilang congressional aspirants inaming sinadyang maghain ng Certificate of Candidacy sa huling araw ng COC filing. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nakaalis na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Lao People's Democratic Republic upang dumalo sa 3 araw na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ang tensyon sa West Philippine Sea ang kabilang sa mga tatalakay ng Pangulo sa mga leader ng ASEAN at maging sa ibang mga bansang dadalo sa naturang Regional Bloc Forum. Mula sa Vientiane, Lao PDR, ito ang balita ni Nel Maribohok live. Magandang hapon Nel, dumating na ba si Pangulong Marcos dyan sa Lao at ano-ano ang mga unang dadaluhan niyang meeting dyan? Yes, June 3:16 p.m. local time dito sa Lao. 4:16 p.m. naman dyan sa Pilipinas. Dumating ang delegasyon ng Pilipinas na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dadalo dito sa 44th at 45th ASEAN Summits and related summits dito sa Lao PDR. Sa kanyang pre-departure speech, sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa international issues na tatalakayin sa summit ay ang sitwasyon sa Myanmar, gulo sa Ukraine at Middle East at iba pang usapin sa rehiyon. Isusulong din ni PBBM na matalakay sa pulong ang ukol sa mapanganib na mga insidente sa West Philippine Sea. As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incidents in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. Hindi tinukoy ni PBBM ang aksyon ng Beijing sa rehiyon, ngunit sa nakalipas na mga buwan, nakaranas ang Pilipinas ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat para sa kaligtasan ng mahigit 40,000 na mga Pilipino na nasa Lebanon at Israel. Kaugnay na rin ito sa nangyayaring gulo sa pagitan ng dalawang bansa. May panawagan naman si PBBM sa ating mga kababayan na nasa conflict areas sa gitnang silangan.
sa ating mga kababayan sa Lebanon at Israel. Ang ating pamahalaan ay nakahanda sa pagtugon ng inyong pangangailangan. We hope that you will avail yourselves of our repatriation program while flights are available. In the meantime, heed the advisories of the Philippine Embassy and the Lebanese and Israeli governments. Iniulat naman ng Pangulo na wala ni isang Pinoy na nasaktan sa krisis sa Lebanon at Israel. Para sa unang schedule ng Pangulo dito sa Lao, haharap muna siya dito sa Filipino community kung saan nasa 400 mga Pilipino ang nandito at karamihan ng mga nagtatrabaho bilang professional at ang iba naman ay household workers. At bukas ang inaasahan nga na formal na pagbubukas ng ASEAN Summit dito sa Lao, PDR. Jude? Nel, may mga representative din ba o dadaluin ba dyan ang matataas na opisyal ng Estados Unidos dyan sa ASEAN Summit, Nel? Yes, June. Ang magre-representa kay US President Joe Biden ay si US State Secretary Antony Blinken. At sa panig naman ng China ay hindi makakarating si Chinese President Xi Jinping, kundi yung Chinese Premier, ang Prime Minister dito ang pupunta dito sa ASEAN Summit. At inaasahan natin, base dun sa mga impormasyon na nakarating sa atin mula dun sa DFA, wala pa naman na mga bilateral meetings na naka-schedule ng Pangulo para sa panig ng China o sa US. Pero inaasahan natin na madaragdagan itong mga schedule ng Pangulo dito sa sidelines ng ASEAN. Jude. Okay, maraming salamat, Nel Maribohok. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Committee of Caretakers habang wala siya sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, si Executive Secretary Lucas Bersami ng chairperson ng komite. Habang miyembro naman ito sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada, alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. Patuloy namang tinutulungan ng embahada at ng DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia. Sa ambush interview naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na ginawa ng pamahalang Pilipinas ang lahat para maisalba ang buhay ng Pinoy. We tried everything, and for many years, and the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. Nanumpa na kanina bilang bagong Secretary ng Department of the Interior and Local Government si Cavite Governor John Vic Remulla. Sa kanyang pag-upo sa pwesto, tiniyak ni Secretary Remulla na kanyang uunahing inspeksyonin at ipasara ang Pogo Hub sa kanilang probinsya sa Cavite. Kasama rin sa kanyang irerekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng structural changes o ang pagsasaayos sa hanay ng pulisya. Ito ang balita ni Joanne. Under the instructions, by December 15, we will have our final inspection of all Pogos. By December 31, they should be closed. But as I have been informed, I think by December 15, all of them will be closed already.
Ngayong nakapanumpa na bilang bagong sekretary ng Department of the Interior and Local Government, isa sa mga pangunahing tututukan ni Secretary John Vic Remulla ang pag-iinspeksyon at pagpapasara sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hubs. Ito'y bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban ang POGO sa Pilipinas. Ayon sa bagong DILG Secretary, uunahin niyang inspeksyonin at ipasara ang POGO hub sa isang isla sa Cavite. That will be the first one to be closed. And correction, it's not ours. It was our property, but it's not ours. But that will be the first one closed just to show a proof of sincerity that I will start with my province and make sure that it is closed. Tiniyak naman ng kalihim na personal niyang pupuntahan at ipapadlock ang mga POGO hub upang masiguro na hindi na muling makakapag-operate pa ang mga ito kahit pa magpalit sila ng pangalan. Bukod sa POGO hubs, kasama rin sa mga nais niyang magawa ang pagkakaroon ng structural change o ang pagsasaayos ng hanay ng Philippine National Police. Anya, isa ito sa irekomenda niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at aminadong maituturing itong malaking hamon sa kanya bilang bagong DILG chief. Oh, it's always the police force. It's always the police force. The police force is composed of a lot of very fine professionals, but there is also a lot of competition and politics inside, and that has to be addressed. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugan na kailangan baguhin ang mga opisyal na namumuno sa PNP. Kasama rin sa ire-review ni Secretary John Vic Remulla ang structure at mga personnel ng National Police Commission o NAPOLCOM. Sa huli, nagpasalamat naman si Secretary John Vic sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo at sinabing sisikapin niyang magampanan ng trabaho sa DILG. When the President asks, you cannot refuse, you must serve. And it's been on my mind on what reforms need to be done. I've been in local government for 29 years and I've seen everything from crooked cops to good officials to bad officials. And I think I know what the reforms and what forward paths should be taken. Samantala, tungkol naman sa usapin ng pagkakaroon ng dalawang Remulla sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Secretary John Vic Remulla na wala siyang nakikitang problema ukol dito dahil mayroon silang magkaibang kasanayan, gaya niya na bihasa na sa larangan ng local government. Si Secretary John Vic ay ang nakababatang kapatid ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng pambansang pulisya ang bagong sekretary na Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, welcome sa PNP ang pagkakatalaga kay dating Cavite Governor John Vic Remulla bilang kalihim ng DILG. Naniniwala rin ang PNP sa kakayahan ni Secretary Remulla dahil sa kasanayan nito sa serbisyo publiko. Well, we welcome po dito po sa bagong pagtatalaga po sa ating bagong secretary po ng Interior and Local Government, si SILG John Vic Remulla, at alam po natin yung kanyang background at matagal po siyang naging gobernador po ng Cavite, and we are pretty sure na kung ano man po yung kanyang mga experience bilang local chief executive po ng probinsya po ng Cavite ay magagamit po niya yon para madadala po niya yon sa pagsisilbi po niya bilang SILG, and we want to commit yung PNP po would like to commit our full support to him just like we did in the mga previous SILG na nanungkulan po. Si Remulla ay itinilaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DILG kapalit ni Secretary Benhur Abalos na tatakbo sa pagkasenador sa 2025 elections. Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senado kaugnay sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa. Ipinalabas dito ni Senator Risa Ontiveros ang kanilang video interview sa isang nagngangalang Wang Fugui o Fugui. Kinumpirma nito na isang espiya ng China at miyembro umano ng Chinese State Security si Guo Huaping alias Alice Guo. Bahagi rin umano ng pag-espiya ng China ang operasyon ng POGOs sa bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, sino itong Wang Fugui at ano ang partisipasyon niya sa mga issue na kinakasangkutan ni Alice Guo? Monica, si Wang Fugui ay isang dating kasama
sa selda at naging matalik na kaibigan ni Xu Zhizhang. Si Zhizhang ang isang self-confessed Chinese spy na lumabas doon sa documentary video na inilabas sa isang foreign news channel na Al Jazeera. At kung saan tinukoy nga nito si Guo Waping alias Alice Guo na isang Chinese spy. Your associate with Xu Zhizhang, and how long have you known him? 我是他的狱友，我们是相互信任的朋友，因为我们在监狱里面生活1年半的时间，在我出狱后，受他的委托处理一些他解密档案的一些事务。Top secret na dokumento. Ito ang napasakamay umano ni Wang Fugue matapos maging matalik na kaibigan si Xu Zhizhang. Sa muling pagdinig ng Senado kay Alice Guo alias Guo Waping, kaugnay ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, isinawalat ni Senador Risa Ontiveros ang panayam nila kay Wang Fugue. Nakapag-touch base kami kay Wang Fugue na siyang dating kasama sa selda ni Xu Zhizhang at may hawak ng lahat ng files niya. Kasama di umano ang files ni Guo Huaping. Ipinalabas ni Senador Ontiveros ang video ng kanilang interview kay Wang Fugue kung saan sinabi nito ang kanyang nalalaman kaugnay kay Alice Guo, partikular na ang pagiging isang Chinese spy o espiya nito. Guo Huaping 并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志良先生有很多相似的。Kinumpirma rin ito na may koneksyon din umano ang operasyon ng POGO sa pag-espiya at pangangalap ng impormasyon ng gobyerno ng China. 这些当然有关联的，这和中国政府旺盛的情报需求有很大的关系。还有一个就是这些和“一带一路”是绝对有关联的，而“一带一路”也是面向全世界庞大的统战和情报战略计划的一部分，包括对外的殖民策略。 Sinabi rin ni Wang Fugue na nabanggit ni Xu Zhizhang ang tungkol sa recruitment o pag-ani bumano ni Alice Guo sa Chinese state security. Kabilang na dito ang Peking Pilipinong pagkakakilanlan ng dismissed Banban Mayor na isaan niyang sikreto. Guo Huaping 的竞选本身就是中共国安安排的。 Sinalaysay rin ni Wang Fugue na ang pag-espiya ng China ay ginagawa rin sa ibang bansa. Ngunit posible anyang isa lang ang handler o humahawak kay Alice Guo at Xu Zhizhang na isang nagngangalang Ma Dongli, isang miyembro ng Communist Party of China o CPC. Paulit-ulit namang itinanggi ni Alice Guo na kilala niya si Ma Dongli at iba pang isyong iniuugnay sa kanya. Kilala mo ba siya, itong si Dongli? Siya yung naka-blue sa kaliwa ng either Cambodian or Myanmar monk. Madam Chair, hindi ko po siya kilala. So, siya ba yung handler mo? Wala po akong handler. Hindi po ako spy. Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Meron bang ibang lumapit sa iyo para rekrutin ka, para magtrabaho sa gobyerno ng ibang bansa? Madam Chair, never po. Wala po. Monica, kanina ay halos nasa 2 oras na natigil yung pagdinig ng Senado upang magbigay daan doon sa isinagawang executive session na ipinagpatuloy yan dahil naudot nga yung executive session doon sa last hearing na iginawa noong September 24. At pagbalik ng pag-resume ng pagdinig ng Senado kanina ay napag-usapan naman at kasalukuyan pa rin binubusisi dito yung mga partisipasyon naman ni Jessica Francisco na siya rin umanong tinatawag na or tinuturo o ang pagkakakalilan niya ay si Mary Ann Masinog. At yun din gayon din si Philippine National Police Intelligence Group Director Brigadier General Romeo Macapas. At sa ngayon ay patuloy pa rin na isinasagawa ang pagdinig sa ilalim nga ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dito sa Senado. Yan muna ang latest balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live na nag-uulat mula sa Senado.
Pinabulaanan ng Philippine National Police ang balitang nahuli na si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, wala silang natanggap na impormasyon ukol sa sinasabing pagkakaaresto kay Attorney Roque. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng mga pulis sa dating opisyal ng pamahalaan. Si Attorney Roque ay ipinaaresto ng House Quadruple Committee matapos na hindi dumalo sa ilang pagdinig hinggil sa issue sa illegal pogos. Kinonfirm ko po yan, ma'am, sa ibang mga operating unit, particularly the CIDG, but negative naman po sila, at least sa side po ng CIDG. So other units, I also inquired, wala po silang any information relative to the said report na nahuli na po si Attorney Harry Roque. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Naoperahan si dating Empress Michiko sa kanyang bali sa kanyang femur ayon sa Imperial Household Agency. Ang dating Empress na magdiriwang ng kanyang ika-9 na kaarawan sa October 20 ay nakaramdam ng matinding pananakit sa kanang binti matapos matumba nitong Linggo ng gabi. Na-admit siya sa University of Tokyo Hospital at sumailalim sa operasyon ngayong Martes ng umaga. Inaasahang mananatili siya sa ospital ng hanggang 2 linggo. Lumipat ang dating Empress sa Sento Imperial Residence sa Akasaka noong 2022. Kasama si dating Emperor Akihito. Inalala ng political leaders sa Estados Unidos ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Binigyang din muli ni US President Joe Biden at iba pang matataas na politiko ng Amerika ang kanilang suporta para sa Israel. Ito ang balita ni Sunny Coz. I will restate my pledge to always ensure that Israel has what it needs to defend itself, and that I will always work to ensure the safety and security of the Jewish people here and around the world. Proteksyon sa mga taga-Israel, ito ang tiniyak ni Vice President Kamala Harris sa paggunita sa unang anibersaryo ng pag-atake ng Hamas sa Gaza. Nangako din si Harris na ipagpapatuloy ang mga hakbang upang maibalik sa pamilya ang mga buhay at napatay na hostages na nanatili pa sa kamay ng Hamas habang binasa ang mga pangalan ng ilang American Jewish na hostage sa Gaza. We must reunite the hostages held in Gaza with their families. And I will never stop fighting for the release of all the hostages, including the American citizens, living and deceased. Sa hiwalay na pahayag naman matapos ang candle lighting ceremony, kinundina ni US President Joe Biden ang October 7, 2023 attacks at pinuna ang civilian death toll sa Gaza. Sa isang campaign statement, binigyan din naman ng kampo ni Donald Trump ang pangangailangan manalo ito upang matigil ang kaguluhan sa Middle East. Binatikos din ito sa kanyang campaign town hall campaign sa North Carolina ang pahayag ni Biden na hindi dapat punterahin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran na kilalang kalyado ng Hamas bilang ganti nito sa missile bombardment nito sa bansa. What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? Nananatiling dikit ang laban sa surveys ni Trump, ang Democratic presidential hopeful na si Harris para sa presidential election sa Nobyembre, at ang isyu ng seguridad ng Israel at kaguluhan sa Middle East ang isa sa mainit na kinukonsidera ng mga botante sa darating na halalan. Sunny Coz, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mabilis na lumakas sa Category 5 ngayong araw si Hurricane Milton sa Gulf of Mexico ayon sa National Hurricane Center. Ayon sa weather forecast, inaasahan itong maglandfall sa west coast ng Florida, particular sa Tampa Bay area, kung saan unang dumaan 2 linggong nakakaraan si Category 3 Hurricane Helen. Inaasahang kikilos si Hurricane Milton pasilangan mula Tampa patungong Orlando, Florida bago lumabas sa Atlantic Ocean. Nagbabala ang Florida government na bagamat posibleng humina ang bagong hurricane bago ito lumapag sa Tampa Bay, ay patuloy itong magiging delikado at magdudulot ng storm surge ng hanggang 7 feet at flash floods. Nakataas muli ang mandatory evacuation sa Tampa Bay at mga karatig na lugar. Ilang araw nang muling makabalik ang mga residente dito matapos ang pagragasa ni Hurricane Helen. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Muling naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang sospek na tinaguriang Crypto King sa Noveleta, Cavite. Ang sospek ay sinasabing naaresto na noong 1 taon sa katulad na kaso, subalit pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Our arrest was effected through 2 warrant of arrest issued by Makati City RTC and Parañaque RTC based on the violations of Article 315, yun po yung sa scam. And then we arrested the person of Mr. Vance Joshua Tamayo. And this person was the subject of manhunt previously. Hindi na nakapalagpas sa mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang tinaguriang Crypto King ng hulihi ng mga otoridad sa Noveleta, Cavite. Ayon kay PNP-CIDG National Capital Region Chief Police Colonel Marlon Kimno, modus operandi ng suspect na manghikayat ng mga mag-i-invest sa kanya gamit ang cryptocurrency. Umabot na umano sa 500 hanggang 600 milyong piso ang nakolekta ng suspect sa kanyang mga biktima na mayroon pang mga tauhan ng PNP at miyembro ng media. Based on our information, dati na ito niyang ginagawa, so meron na siyang parang gamay na niya yung mga sino yung bibiktimahin niya. Of course, ang target niya is mga businessmen, yung mga police officers. So meron din siyang kaalaman tungkol sa cryptocurrency, of course, kasi yun ang nagiging expertise niya. Kaya his moniker is a Crypto King. Pangako ng suspect, tutubo ng nasa 4 to 5% ang perang ininvest sa kanya sa loob lamang ng 1 buwan. Subalit matapos ng 1 buwan, hindi na naibigay ang pangakong tubo at hindi rin naibalik ang puhunan. It's like yung sa scheme na pinapangakuan sila ng malaking amount. Like for example, if mag-convert siya ng cryptocurrency into, like for example, 10 million, papangakuan na babalik siya 2 folds or 3 folds. Yes, but we understand that sa cryptocurrency, like for example, if you have 1,000 pesos, it's just a point of 001 point something the amount. So maliit lang siya. Pero pagka malaki na yung pinag-usapan, malaki na rin yung magiging kalbaryo ng biktima na naluloko niya. Sinabi pa ni Colonel Kimno, nahuli na ang suspect noong nakaraang taon. Subalit nakalabas ito matapos na magpiyansa. Ibang complaint ito ngayon. Yung previous na complaint niya, nakapag-bail out siya, nakapag-bail siya. But then again, after that, another cases was filed in the 2 cities. So there we are. Meron na ngayon siyang warrant of arrest. And to that effect, nahuli siya kagabi. Panawagan ni Colonel Kimno sa iba pa mga biktima, maghain ng reklamo sa CIDG upang maiakyat nila sa large-scale estafa ang kaso laban sa suspect upang hindi na ito makapagpiyansa pa. Mayroon ding paalala ang CIDG sa publiko upang hindi mabiktima ng mga manluloko. Gusto po naming ipaalala sa publiko, lalo na po sa ating mga kababayan na
yung nag-interest sa mga negosyo na wag po tayong kaagad na maniwala doon sa mga negosyo na it's too good to be true. Yun po yung papangakuan po kayo ng malaking halaga, base doon sa malaking halaga na ibibigay mo, papangakuan ka ng twofold or threefold. Ibig sabihin po nun, medyo dihado po tayo doon. Wala, kumbaga kung atin pong iisipin, wala pong ganong negosyo na pagka namuhunan ka, balik ka agad yung ano. So, yan po, talagang scam po yan. So, mag-iingat po tayo sa mga tao na ganyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Navy ang ulat hinggil sa panibagong insidente ng paggamit ng water cannon ng China laban sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nangyari ang insidente sa Bajo de Masinloc at barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang binugahan ng tubig. Yes, we were informed of a water cannon incident in Bajo de Masinloc by the Chinese Coast Guard vessel towards a BFAR vessel. Sa pahayag naman ng BFAR, sinabi nitong nagsasagawa ng routine resupply mission sa mga mangisda sa Bajo de Masinloc ang dalawa nilang barko ng lapitan at buntutan ng 4 na Chinese vessels. Ginamit din ng mga ito ang kanilang water cannons, ngunit hindi naman napuruhan ang mga barko ng BFAR. Sa kabila ng insidente, naging matagumpay naman ang resupply mission ng BFAR at tiniyak na hindi magpapatinag sa ginagawang pangharas ng Chinese vessels sa WPS. Ngayon na ang huling araw ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy para sa mga nais tumakbo sa iba't ibang government positions sa 2025 elections. At ilang kontrobersyal na personalidad pa ang humabol, kabilang na si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy bilang senador. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi Dante, sino pa bang mga personality ang humabol sa COC filing at may indikasyon ba na darating din si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Babae ako partly sa nag-file na kanilang. Alam mo Jun, gaya ng inaasahan, maraming humabol sa huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC. At dito nga sa Manila Hotel, nakita natin kanina na iilang mga personalidad mayroong kilala at mayroon din mga first time na naghain ng kanilang COC, partikular sa pagka-senador. At yung inaasahan ng marami Jun na maghahain ng kandidatura bilang senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi yan nangyari dahil walang Duterte na dumating dito sa Manila Hotel. Isa sa mga naghain ng kandidatura sa huling araw ng Certificate of Candidacy o COC filing ay si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy sa ilalim ng Workers Peasant Party o WPP. Pero ang abogado lamang nito ang naghain ng kanyang COC. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang pangunahing dahilan ng pagtakbo ni Kibuloy ay tiyaking mapangangalagaan ang kalagayan sa relihiyon o kalayaan sa relihiyon mula sa state forces o otoridad. Kamakailan ay pinasok ng mga otoridad ang KOJC compound sa bisa ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Ang priority po niya, number 1 is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Pagtutuunan din daw ni Kibuloy ang edukasyon at laban sa korupsyon kapag naluklok sa Senado. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, kahit pa may mga kinakaharap ng mga kaso si Kibuloy, ay tinanggap pa rin nila ang COC nito. Paliwanag ng komisyon, ministerial duty o trabaho lang kasi nila ay tagatanggap ng ihahaing kandidatura.
Kahit marami kang kaso, kahit paano ang iniikot ng mga issue sa iyo, pwede kang mag-file ng COC. Pwede na tatanggapin namin ng COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file, pagka tinanggap namin, automatic ba lehitimo kang kandidato? Hindi po. June, naghain na rin ng COC si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa pagka-senador kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Food security at pagtugon sa problema ng mga magsasaka ang pangunahin pa rin anya nitong pagtutuunan ng pansin kapag nahalal muli. Malaking problema ulit ngayon ang mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya nais ko muling bumalik. Tumakbo ring senador si dating Executive Secretary ng Marcos Administration na si Attorney Vic Rodriguez. Isusulong anya nito ang paglaban sa korupsyon at pagkakaroon ng transparency sa pamahalaan. Kaya daw siya umalis sa gabinete ng administrasyon ay dahil sa isyu ng korupsyon. Napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. Ang unang nga nag-file kanina ng kandidatura sa pagkasenador ay ang kontrobersyal na whistleblower na si Peter Jomel Advincula alias Bicoy. Siya ang nagbulgar ng umano'y hakbang para mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero hindi anya siya susuporta sa hakbang para i-impeach si Vice President Sara Duterte. That is my belief, that is my personal belief, and I will stand for it. June, naghain na rin ng COC si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta bilang senador. Si Marcoleta ang kumukwestiyon sa pagdiskwalipika ng COMELEC sa Smartmatic para sa 2025 elections. Kabilang din siya sa nagsiwalat ng umano'y offshore bank accounts ni Garcia o Chairman George Erwin Garcia. Pero nang tanungin kung may tiwala pa ba siya sa integridad ng COMELEC at halalan, ito ang naging sagot ni Marcoleta. Nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na eleksyon sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yun at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. Naglabas din kanina si Marcoleta ng saloobin dahil inaway umano siya ng kanyang mga kasamahan sa House of Representatives kaugnay ng pagdinig sa budget ng Office of the Vice President. June, ayon pa nga sa COMELEC, kabilang din sa naghain ng Certificates of Candidacy o COC kahapon ay si dating Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana. Pero bandang tanghali din kanina, June, ay binawi daw niya ang kanyang kandidatura at wala siyang ibinigay na paliwanag sa kanyang withdrawal. At alas 5 na June ay close na ang COC filing sa buong bansa. Subalit, pagpatak ng alas 5, pagka nasa 30 meters ang layo mo doon sa venue ng pagkakain ng COC, ay tatanggapin pa rin naman ng COMELEC. Kung narinig nyo kanina sa aking background o nakita nyo, ay mayroon pang tinanggap na party list group na naghain ng kanilang COC. Bagamat sa ngayon ay pasado alas 6 na ng gabi. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, June. Dante, sinasabi nga ni COMELEC spokesperson Attorney Rex na iba yung tinanggap nila dahil ministerial yon, iba naman kung sila ay mapapabilang sa balota. Yun bang partido ni Kibuloy ay national ba yun, Dante? Alam mo, June, hindi pa natin ma-confirm kung national party siya. Nagkaroon din kanina ng issue, June, kasi may mga ibang kandidato na nag-file kanina under ng Workers' Peasant Party. Nung tanungin natin ng mga kawani ng media kung si Kibuloy ba ay kumbaga nominado nila, binigyan ba nila ng Certificate of Nomination and Acceptance, ayon dun sa mga miyembro ng nung partido na WPP o Workers' Peasant Party, ay hindi daw nila alam, June, kung si Kibuloy ba ay kumbagang inendorso ng kanilang partido. So isa yun sa mga naging issue nga kanina na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot, June. Sa hinggil naman doon sa mga withdrawal ng kanilang inaihain na yan o kandidatura nila na yan, hanggang kailan, meron bang kumbaga may palugit ba kung hanggang kailan sila pwedeng mag-withdraw?
Tapos halimbawa, mag-withdraw ang isang aspirant sa pagkasenador, halimbawa Dante, sino ba ang pwedeng pumalit? Meron bang ganon na procedure ngayon sa COMELEC? Yes, June, batay sa rules ng COMELEC, ang withdrawal dapat noong October 1 lamang hanggang 8. So, ang ibig sabihin, ito yung pasok sa rules ng COMELEC na maaari ka pang palitan kapag ikaw ay nag-withdraw ng iyong kapartido. Pero kapag nag-withdraw ka beyond na doon o kaya bukas, ay hindi ka na pwedeng palitan pa, June. So yun yung rules. Unless may mga rules na, may mga exception na binigay ang COMELEC kung sakaling namatay yung kandidato, o kaya nagkaroon ng problema, maaaring sa pag-iisip, o kaya nadisgrasya na hindi na niya kayang gagampanan pa yung kanyang tungkulin bilang tumatakbong aspirant, ay pwede pa siyang palitan lagpas ngayong araw, June. Sino ang pwedeng pumalit? Dapat, June, ay pareho ng partido ang papalit. Halimbawa, kung ang isang kandidato ay namatay, pwede pa siyang palitan dyan hanggang midday ng eleksyon sa May 12, 2025. Pero dapat yung kanyang apelido ay pareho nung kanyang pinalitan. Kung De La Cruz man ay papalitan, dapat ang apelido niya ay pareho at pareho din ng partido. So yun yung requirement ng COMELEC. Last na lang, Dante, si Atty. Vic Rodriguez ba ay independent? Yes, June, siya ay tumatayong independent candidate, pero nabanggit niya kanina, mukhang personal daw siyang inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kandidatura, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ang live mula dyan po sa Manila Hotel. Aminado ang ilang congressional aspirants sa Metro Manila na estratehiya nila ang paghahain ng kandidatura sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC. Kabilang na rito ang ilang re-electionist at House returnees o mga dati nang nailuklok bilang kongresista. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Magandang gabi, Rosalie. Ilan ang humabol na maghain o naghain ng COC sa pagka-kongresista sa Metro Manila? June, sa pagtatapos ng huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC, 24 ang naihaing COCs ng mga nagnanais na maging kongresista dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, magmula October 1 hanggang October 8, 94 COC sa pagiging kongresista o 93 COC sa pagiging kongresista ang tinanggap ng NCR COMELEC office dito sa San Juan City. Mas mataas lang yan ng isa kung ikumpara sa 2022 national and local elections. Gaya ng inaasahan, naging sunod-sunod ang filing ng COC dito sa COMELEC NCR office sa San Juan City. Ito na ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy base sa itinakda ng COMELEC. Ayon sa ilang congressional aspirants, isang estratehiya na sinadya nilang maghain ng kandidatura sa ikawalong araw o huling araw ng COC filing. Kabilang na dito ang ilang House returnees o mga nais makabalik sa Kamara at mga re-electionist. Gaya ni dating Mandaluyong City Representative Queenie Gonzales, asawa ni incumbent Congressman Neptali Boyet Gonzales. Siyempre nagbabantay din kami, to be honest. Si incumbent San Juan City Representative Isabel Zamora, sinamahan pa ng kanyang kapatid na sina incumbent San Juan Mayor Francis Zamora at Taguig City 2nd District Representative Pami Zamora. Hinayaanan muna namin yung first few days na lumipas para malaman natin kung ano ba talaga ang mangyayari sa mga araw na yon. At bahagi riyan siyempre ng aming strategy because I don't want to give away kung ano man yung mga iniisip naming gagawin, di ba? Because up to the last minute ng last day, pwede ka naman magpalit ng anumang COC na ipa-file mo. Lahat ng Zamora siblings sa huling araw nag-file ng COC. Kapansin-pansin naman ang pagpapakita ng suporta ng mga tatakbong alkalde sa kanilang kaalyadong kongresista sa ilang lungsod sa Metro Manila, gaya ng Maynila, Quezon City at San Juan City. I go for good governance po.
At lahat po ng aming mga programa ay centered po, people-centered, nakadiretso po sa mga kababayan namin Manileño. Alam mo, palaging last day ang filing ko. Why, sir? Why? Maganda, alam mo, number 13 ako. Di ba number 13? Lucky 13 yun, di ba? O June, meron naman ang COMELEC NCR office hanggang October 11 o araw ng Biyernes para maisumite sa COMELEC main office yung redact. Balik sa'yo, June. Rosalie, pwede pakiulit mo yung last na sentence na sinabi mo hindi namin na nakuha eh. O June, hanggang October 11 o araw ng Biyernes, kailangang ma-select CR office sa COMELEC main office yung redacted certificate of candidacy at ng mga nagnanais na maging kongresista sa Metro Manila. Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat ng live mula sa San Juan City. Naghain na ng kanyang kandidatura si dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles bilang mayor ng Davao City. Dahil dito inaasahang magiging mahigpit ang laban sa lungsod sa pagitan ng pamilya Nograles at Duterte. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Yes, I filed my certificate of candidacy para makahatag kita choice sa Davao. Bigyan ng mapagpipilian ang mga Davaoenyo. Ito ang nagtulak kay dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles para tumakbo sa mayoralty race sa Davao City. Aminado ang opisyal na mabigat ang susuungin nitong laban sa 2025 local elections. Lalo't ang makakatunggalin niya ay ang patriarka ng mga Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tinuod lang, kining proseso, kining desisyon, taghan ang nag-suporta, taghan ang nag-text. It was not an easy decision. Maraming sinusuporta, maraming nag-convince sa atin para makahatag ng choice sa Davao, para makahatag ng chance sa Davao, para tunay mapilian ng mga taga-Davao. Kabilang sa plataporma ni Nograles ay ang pagsasaayos ng drainage system ng Davao na matagal na aniyang problema ng lungsod na mangangailangan din umano ng tulong mula sa nasyonal. Kasama rin ni Nograles na naghain ng COC ang kanyang kapatid na si Atty. Migs Nograles na tatakbo bilang congresswoman sa 1st District ng Davao na siyang magiging kalaban naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang running mate naman ni Nograles ay si Councilor Bernie Alag na makakalaban ni Sebastian Baste Duterte sa pagka-vice alkalde. Sa official statement kahapon ni Secretary General ng Hugpong sa Tawong Lungsod o HTL na si Baste Duterte, inalis umano nila si Bernard Alag at iba pang mga kasama nito dahil sa paglabag sa kanilang kasunduan. Itinanggi naman ito ni Councilor Alag dahil kusaan niya siyang umalis sa grupo. Nihawa ko sa Hugpong sa Tawong Lungsod 2023 pa. Remember, I resigned sa akong mga committees because dili na ko maka-agree, dili na ko makauyon the way they run the city. Matagal nang magkatunggali sa politika sa Davao ang pamilya Duterte at Nograles. Ngunit natapos lamang ito nang magpakita ang mga Nograles ng suporta sa dating Pangulo nang tumakbo ito sa 2016 presidential election at isinama ni PRRD si Atty. Nograles sa kanyang gabinete. Sa muling pagharap ng magkaribal na pamilya sa politika sa 2025 local elections, inaasahang magiging mahigpit ang laban. Ngunit sa huli, ang kailangan pa ring manaig ay ang boses ng mga Davaoenyo. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Alice Guo na hindi na siya magfa-file ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sinabi ito ng dismissed Banban Mayor sa pagdinig sa Senado sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Paliwanag ni Guo, isasantabi muna niya ang kanyang political career upang harapin muna ang mga akusasyon sa kanya. Bukod dito, nais na rin anyang maging patas sa kanyang mga kababayan. According to news reports that we read
few days ago, according to your lawyer. Tatakbo ko ng mayor ulit? Your Honor, sa ngayon, hindi po. Hindi na. What changed your mind? Kasi sabi ng lawyer mo, tatakbo ko ulit mayor. Your Honor, haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Linisin ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko po na minamahal ko po. Very good. Inaasahan na ang maigting na labanan sa 2025 elections sa Negros Oriental kasunod ng paghahain ng kandidatura ng mga kilalang magkakatunggali sa politika sa lalawigan. Samantala, magsasagawa naman ng threat assessment ang Philippine National Police sa mga kakandidato. Tututukan din nila ang galaw ng potential armed groups sa lalawigan upang maiwasan ang anumang election-related violence. Ito ang balita nila Lane Moreno live. Lane, mataas pa rin ba ang political tension dyan sa lalawigan? Monica, ayon sa COMELEC, ang inaasahan nga nila yung mataas na political tension dito sa probinsya ng Negros Oriental, lalo na dito sa gubernatorial slate dahil nga ang nag-file ng COC at ang inaasahang magkakalaban sa darating na 2025 midterm elections ay mga kilala at mga umakilalang at malalaking personalidad dito sa lalawigan. Nag-umpisa na ang election fever sa Negros Oriental kasunod ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga politiko para sa 2025 elections. Ayon sa Commission on Elections, Negros Island, mayorya sa mga kakandidato ay veterano na sa larangan ng politika at kilalang magkakatunggali. Kaya inaasahan na ang mainit na labanan sa darating na halalan. Now see that there will be intense political rivalry, no? Pareho malakas, kumbaga. Kusog sila pareho. Sa posisyon ng gobernador, 4 ang maglalaban. Ito ay sina re-electionist Governor Chaco Sagarbarria, dating Governor Pride Henry Teves, Stephen Tubalya at ang religious leader na si Jo Marie Chaus. Tatakbo naman sa pagkakongresista para sa 3rd District sina Pamplona Mayor Janice Digamo, retired Colonel Ray Lopez na isang independent candidate at si Janice Teves Gaston ng Liberal Party na kaalyado sa politika ni Pride Henry Teves. Si Congressman Manuel Chiquiting naman ay kakandidatong mayor ng Dumaguete City. Makakalaban niya si Claudio Rimulyo na anak ni Dumaguete Mayor Felipe Rimulyo na tatakbo naman bilang representative ng 2nd District. Habang asawa ni Chiquiting na si Maisa ay kakandidato bilang congresswoman ng 2nd District. Panawagan naman ng COMELEC sa mga kandidato sumunod sa mga panuntunan at huwag gumamit ng dahas o intimidation sa pangangampanya. COMELEC control is the last resort for the Commission on Election. We only resort to COMELEC control if we think we could not conduct a peaceful election. And as of now, too early to tell. Samantala, sinabi naman ng Negros Oriental Police Office na magsasagawa sila ng threat assessment sa lahat ng mga kandidato sa lalawigan. After the COC, the PNP will conduct risk and threat assessment on the candidates who filed. This would hihintayin namin yung official list na the COMELEC will give us. Paigtingin rin ng pulisyang pagbabantay sa galaw ng potential armed groups, pati na ang loose firearms upang huwag magamit sa anumang election-related incidents. Samantala, Monica, sinabi rin ng COMELEC na maaga pa para sabihin na kailangan isa-ilalim sa COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental. Pero sa ngayon ay irerekomenda na lang isa-ilalim sa automatic na isa-ilalim sa election watchlist area itong Negros Oriental dahil nga ay mayroon na itong history ng karahasan kagaya noong nakaraang 2023 elections naman o BSK elections ay isa-ilalim ito sa COMELEC control. Yan muna ating balita mula rito sa Dumaguete City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lane Moreno.
Tatakbo bilang gobernador si Cavite 7th District Board Member Francisco Gabriel Abing Remulla. Kanina, nakapaghain na siya ng Certificate of Candidacy para sa pagkagobernador ng lalawigan sa darating na 2025 midterm elections. Si Abing Remulla ay ang bunsong anak ni Justice Secretary Boying Remulla. Magiging katandem naman niya ang anak ni Senator Bong Revilla na si 2nd District Board Member Ram Revilla, nakakandidato naman bilang Vice Governor. Samantala, nakapanumpa na kanina bilang acting Cavite Governor si dating Vice Governor Athena Tolentino na pamangkin naman ni Senator Tolentino. Si Athena Tolentino ang kauna-unahang babaeng gobernador na naitalaga sa Cavite. Magsasagawa ng sabayang paglalayag ang warships ng Pilipinas, Estados Unidos at 4 pang bansa sa karagatan ng bansa bilang bahagi ng Joint Military Sama-Sama Exercise sa Northern Luzon. Ayon sa Philippine Navy, nasa bansa na ang foreign naval ships at mahigit sa 1,000 sundalo na ang lalahok sa nasabing military drill. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Our collaboration with other like-minded navies is very important for regional peace and stability in this part of the globe. So the readier we are, the more peaceful this particular region will be. Umarangkada na ang 2 linggong maritime training activity na Exercise Sama-Sama 2024 na isasagawa sa karagatan sa Northern Luzon. Ang pagsasanay ay lalahukan ng Pilipinas at ilang kaalyadong bansa na Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Ayon kay Commander John Pierce Alcos, tagapagsalita ng Philippine Navy, nasa 1,500 sundalo ang kasali sa joint exercise. Nasa 700 dito ay galing sa Pilipinas, abang 600 naman ay mula sa United States, sa Royal Canadian Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, French Navy at Royal Australian Navy. Ito na ang ika-7 edisyon ng nasabing pagsasanay na may layuning mapalakas ang ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at iba pang bansa. This particular exercise strengthens defense ties between the Philippines and the United States, which includes participation from invited allied nations, including Canada, Japan, France, and Australia. Kasama sa joint military drills ang pagsasagawa ng joint cells ng warship sa Northern Luzon, pati na ang delivery ng supplies kapag may military operation o kaya ay kalamidad. Ayon sa Philippine Navy, pangunahing layunin ng training ay mapalakas ang bilateral response capabilities at pagtugon sa anumang krisis at issue sa rehiyon gaya ng territorial defense, disaster response, terrorism, maritime security, at transnational crimes. This particular bilateral exercise is scheduled, well, as I've said, will be held in Northern Luzon, in the Northern Luzon area of responsibility, and will focus on enhancing interoperability between the two allied forces. Anti-submarine, anti-surface, anti-air, as well as HADR exercises such as search and rescue exercises and medevac exercises will also be conducted. Nahahati ang pagsasanay sa 2 yugto. Ang shore phase na isasagawa mula October 7 hanggang 11 at sea phase mula ika-12 ng Oktubre hanggang ika-17. Nauna nang binatikos ng China ang imbitasyon ng Pilipinas sa mga kaalyadong naval forces at sinabing mas lalo lamang nitong paiigtingin ng tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit giit ng Philippine Navy, bahagi ng pagpapalakas sa naval capabilities ang training upang magampanan ng sandataang lakas ang mandato na protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Albert Dadivas, kay Boying Ebalan at Angeline Tusoy. Maraming salamat din kay Leonardo Alcantara, Ferdinand Ramos at Faye Sadioa.
At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng ikalawang Tesalonica 3:3 na nagsasabi, "Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ipinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.